Sa gitna ng isang kritikal na panahon para sa digital asset ecosystem, si XRP ang nakatingin sa spotlight dahil sa posibleng malaking galaw na pwedeng mangyari sa kanyang presyo. Ayon po sa ilang pundits or analysts, kung hindi mangyayari ang isang particular na event sa XRP ay maaaring the joke of the year. Sa video na ito ay susuriin natin kung ano po ang nangyayari kay XRP, bakit po ba mahalaga ang mga spot ETF filings at paano ito makakaapekto sa market para po sa atin bilang mga traders at investors. At umpisahan po natin sa ating unang katanungan kung bakit po ba mahalaga ang inflection point ni XRP. Sa madaling salita, nasa critical stage si XRP ngayon. Bakit? Dahil may maraming spot ETF applications na naghihintay ng clearance. Para po sa atin, bilang mga traders at investors, ang mga ETF na ito ang pwedeng mag-unlock ng mainstream demand. Ibig sabihin, hindi lang mga crypto enthusiasts ang bibili, kundi pati ang mga institutional investors. Sa market impact, kung maaprubahan po ang mga ETF, malaking volume ang pwedeng pumasok sa market. Mas tataas po ang liquidity at posibleng tumaas ang presyo ng XRP sa short term. Para po sa atin bilang mga hodlers, magandang senyales ito ng institutional confidence. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ni Ginoong Robert Ledford tungkol kay XRP? Simple lamang po ang kanyang sinabi. Kung hindi daw po magawa ng XRP na maabot ang double-digit pricing, maaari siyang maging joke of the year. Hindi po biro ang pahayag na ito, lalo na sa market psychology. Ngayon po, nakikita natin dito ang kanyang aktual na tweet dito. Yan, sabi niya, if this does not bring XRP to at least double-digit XRP will be the joke of the year. Sa market impact, ang ganito pong statement ay nagdadala ng sentiment risk. Para po sa atin, bilang mga traders at investors, maaari itong mag-trigger ng FOMO o panic selling depende po sa galaw ng market. Pero sa kabilang banda, nakaka-push din ito sa mga investors na bantayan ang development ng ETF ng mas maigi. Ano naman po ang filing surge at saka supply shock narrative? Nakita natin ang dahilan kung bakit nagbigay po ng comment si Ginoong Ledford. Ayon po sa report, 18 spot XRP ETF filings ang handa na para sa approval. Habang hindi pa malinaw ang bawat detalye, importante ito dahil nagpapakita po ng interest at readiness ng mga asset managers na dalhin si XRP sa mas malaking market. Kapag na-launch ang mga ETF na ito, maaari pong malak ang XRP sa mga trust na magre-resulta sa supply shock. Mas kakaunti ang token sa open market, kaya may pressure po na tumaas ang presyo. Sa market impact, para po sa atin, ang supply shock ay pwede pong magbigay ng bullish momentum sa short term. Ang mga traders na nakaposition po sa support levels ay pwedeng makinabang sa breakout moves habang ang mga hodlers ay makakakita po ng potensyal na paglago sa kanilang portfolio. Ngayon ay ano naman po ang regulatory context at saka hurdles. Ang magandang balita rito ay nag-adapt po ang SEC ng generic listing standards para sa spot crypto ETF. Pero hindi ibig sabihin na automatic po ang approval. Kahit may filings, kailangan pa rin sumunod sa review, custodian setup, at exchange rules. Halimbawa, ang application po ng Canary Capital ay nagpapakita ng potensyal na launch pero hindi pa confirm. Sa market impact, para po sa atin, ibig sabihin nito ay may uncertainty pa rin sa timing ng ETF. Pwede pong tumaas ang speculation at price volatility habang hinihintay po natin ang confirmed approvals.
Mahalaga rin na bantayan po natin ang risk dahil hindi lahat ng filings ay nagre-resulta sa live product. Ano naman po ang price expectation at risk of disappointment? Ayon po kay Ginoong Ledford, para maabot na XRP ang double digit, kailangan pumasok agad ang institutional capital kapag live na ang ETF. Kung hindi mangyari ito, may reputational risk, token na may malaking promise pero kulang sa results. Kung kahit ilang ETF lang ang mag-launch at maka-attract ng capital, pwedeng buksan ni XRP ang bagong demand pools at mula sa speculative asset, magiging regulated investment option. Sa market impact, ito po ay critical para sa atin bilang mga traders at hodlers. Ang success o failure ng ETF ay maaari pong mag-dictate ng short-term price swings at long-term credibility ni XRP. Ngayon ay bakit po ba mataas ang stakes para kay XRP? Ang narrative ng ETF na XRP ay hindi lang simpleng product launch. Konektado ito sa regulatory clarity, institutional allocation decisions at sa fixed supply ng token. May risk tulad po ng volatility, redemption mechanics, at custodian integrity. Kaya ang mga ETF developments ay hindi lang product launch, kundi validation na kayang pumasok sa XRP sa regulated market. Sa market impact, para po sa atin bilang mga investors, ito po ang chance para makita kung si XRP ay legitimate at credible sa mata ng institutional market. Maaari pong magdala ito ng sustained bullish trend kung positibo ang outcome. Ngayon ay ano naman po ang magiging susunod na steps para kay XRP? Sa susunod na linggo, magiging pivotal ang sitwasyon ni XRP. Kung ang 18 filings ay magiging live products at maka-attract ng malaking inflows, pwedeng pumasok sa XRP sa new growth phase. Pero gaya po ng babala ni Ginong Ledford, kung hindi po mag-trigger ang supply shock, pwedeng maging cautionary tale sa XRP. Sa market impact, nangangahulugan ito ng malalaking oportunidad at malalaking risk. Kailangan nating bantayan ang price action at maging handa sa anumang senaryo. Bilang panghuli, ang aking masasabi naman tungkol dito ay si XRP ay nasa critical stage ngayon. Ang outcome ng mga spot ETF filings ay pwede pong magdala ng massive upside. Pero may high stakes kung hindi po mag-workout. Para sa akin, ang dapat po nating tandaan ay ang timing, regulatory clarity, at institutional adoption ang siyang magdidetermina kung si XRP ay magiging star ng taon or cautionary tale. Para po sa atin bilang mga traders at hodlers, mahalaga po ang maging alerto sa developments na ito dahil po sa posibleng malaking galaw ng presyo. Sa huli, si XRP po ay isa sa mga coins na worth bantayan po sa market ngayon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.